Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Sunday afternoon dito, 12:25 at 1:25 naman po sa atin dyan in the morning ng Monday. But anyway mga kababayan, mayroon kasi mga balita na hindi masyado yatang nakakuha ng traction kasi parang hindi masyadong nabalita dahil sa dami po ng mga nangyayari sa atin, mga ganap. So, itong ibang papakita ko sa inyo na about a week or a week and a half na mga kababayan, pero parang bakit hindi nakakuha ng traction ba, hindi masyado napabalita. So, i-share ko na lang sa inyo. Tungkol po ito dito sa sinasabi nilang house coup. Mga kababayan na parang iniisip nila ay dapat na raw palitan itong si bagong speaker na si Boji D. At ang parang nasa isip nga nila ay si Puno. Ay nako mga kababayan. Pakinggan po natin ito. Tapos discuss din natin mamaya yung bang tinatawag nila. Kasi mayroon na pabalita rin na hindi ko alam kung napabalita o na-pick up ba ng media masyado na sinasabi nila parang may power play po sa kabinete ni Bongbong Marcos. At ito ngang tapos niyan ay meron na nga nag-alisan, di ba? Or tinanggal. Katulad nitong si dating ES Bersamin, Pangandaman, and then sila Olivar nag-resign na rin, di ba? Pati itong si Adrian Bersamin din. So punta po tayo mamaya diyan. Ito muna puntahan natin. Noong about a week or a week and a half ago, ang napabalita nga po ay house coup daw. Ito, puntahan po natin agad ito. Tagal ko nang i-share ito, kaya lang, siyempre busy tayo din. Kaya gagawin natin, ngayong Sunday, ito siya. Alam niyo mga kababayan, alam niyo, bago ko ituloy ito, meron na naman tayong nakita no na nakataka naman sa kanila na nag-serve sila ang Taguig Police at itong NBI nag-serve sila ng warrant of arrest dito kay dating Congressman Saldico diyan sa BGC property ni Saldico. Tapos, mayroon pa sila mga dala-dala kung ano-ano pa. May mga banat pa sila ng door. Ano ba, tawag nila doon. Pero mga kababayan, siyempre, wala silang nahanap, walang Saldico. Diba? Hindi ba? January pa yata umalis yon at alam na po ng buong Pilipinas na wala naman talaga sa Pilipinas si Saldico. Pero, dahil gusto nilang magpakita, kumbaga sa akin lang ito, opinion ko lang, parang gusto nilang magpakita ng gilas, si Marcos at ang administrasyon na to, nagselbi ng warrant of arrest doon sa bahay na wala naman si Saldico. Parang nagbabaka sakali, sa palagay ninyo, mag-i-stay si Saldico dyan sa bahay nila pagkatapos niyang ituro itong si Marcos at saka si Martin Romualdez? Diba? Sa 100 billion na insertion sa BICAM? Ngayon sabi nila, wala po sila. Wala. Hindi ba January pa nga yata? Wala na si Saldico. At yan po ay alam na ng buong Pilipinas. Dahil mismong sila ang nagsasabi kung nasaan si Saldico. Nasa state dati, pumunta ng Europe, tapos minsan nasa Japan. So wala sa atin sa Pilipinas. Ang sabi naman ng iba, talaga daw ganun ang proseso, kailangan silang magdala ng yung warrant of arrest na yon ay dadalhin sa last known address ng tao na isisilbi yung kanilang warrant of arrest. Pero mga kababayan, kung alam naman po talaga nila at alam naman talaga, bakit pa sila humingi ng warrant of arrest? Kasi hinihingi yan sa judge, di ba? Alam naman nilang wala dito, wala doon. Nagbaka sakali lang sila. Wala din. Hindi ko po alam kung anong talagang nila gusto nilang ipakita o ipadrama sa labas sa ng tao. Kasi wala sila wala si Saldi Meron pa daw po silang ang NBI na i-serve na 13 daw po na warrant of arrest
doon daw po sa mga kasamahan ni Saldico or co-accused. Wala din daw po. Wala din daw sila at mga nakaalis na hindi raw nila alam kung nasaan na, pati yung kung sino man ang dinatnan nila sa bahay. Wala din. So 13 of them, wala silang nakita. Sa mga kababayan, there goes our confidential fund or intelligence fund. Meron silang nakuha. Isang engineer na hindi natin narinig na naipabalita. Meron silang nakuha. Oh, may nahuli na isa. Hindi naman natin kilala. Itong nahuli na to, Quezon City yata yon, yung lugar na bahay na nahulihan dito sa isang engineer na to, ay bahay daw po ng isang politician na hindi naman nila sinabi. So, ang gulo-gulo po talaga mga kababayan ang ginagawa nila. At pag-usapan natin mamaya yan pagdating natin dito sa kung mayroon pa tayong time. Pero dito muna tayo nga sa balita na nagkaroon nga ng balita ng House ko. Ito po. Okay. Kasunod ng cabinet shake-up sa Malacanang, usaping kudeta naman na ang lumutang sa Kamara. Ayan. Sino kaya ang nilulutong papalit kay 2-month-old House Speaker 2-month-old Bogie pa D? lang. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Sa gitna ng awayang pamilya Marcos, tila nanganganib daw ngayon at naiipit sa bakbakang ito ang mga lider ng Pangulo. Partikular ang ugong-ugong na pagpapalit na naman ng liderato sa Kamara. Iniuugnay din ang alingas-ngas na ito matapos magsipagbitiw sa pwesto ang ilang matataas na cabinet officials na sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman. May mga lumulutang na dapat na raw palitan si House Speaker Bogie D dahil sa simula't-simula pa lang ng kanyang pagpalit kay dating House Speaker Martin Romualdez ay mahina raw ito sa kanyang pamamahala sa mababang kapulungan. Itinuturo ng ilang kongresista ang mga nagiging posisyon ni Speaker D sa ilang mga isyong kinasasangkutan ng Kamara. Ayon kay Caloocan City Representative Egay Erice, may ilang kongresista raw ang tila nasaktan ng suportahan ni D ang pagsusulong ng Anti-Political Dynasty Bill. Bukod pa rito ay ang pagpapahinto noon ni D sa investigasyon ng House Infrastructure Committee sa flood control scandal. Katwiran kasi ni Speaker, wala naman daw tiwala ang taong bayan sa investigasyon ng Kamara, kaya mas mabuting ipasa na lamang sa ICI ang bola. Ikinakabit din sa umano'y mahinang liderato ni D ang pasya niya kamakailan na hindi napadaluhin ang mga kongresistang inimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee para magpaliwanag sa issue ng flood control project. Sa kanyang liham sa Blue Ribbon, hindi na raw kailangan pang dumalo sa Senate hearing ang mga dawit na kongresista dahil isinumiti na nila ang kanilang partisipasyon sa ICI. Pero ayon sa ilang kongresista, hindi pa umabot sa kanila ang pinalulutang na kudeta laban sa House leadership. Maliban sa sabi ni Bacolod Congressman Albi Benitez na kung mayroon man nito, ay pakanalang daw ito ng mga loyalista ni Romualdez. Sila raw ang mga nag-iingay at gusto raw kasi nilang pagtutuloy at hindi pagbabago ang dapat nangyari sa liderato ni Romualdez. Para naman kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, mahirap ang kinakaharap ni Speaker D sa kanyang pamumuno sa Kamara. Hindi pa rin daw kasi nakakaalpas ang mababang kapulungan sa kaliwat kanang iskandalo na kinasasangkutan nito mula nang maupo si Speaker D. Ayon sa mambabatas, dapat doble kayod ang gawin ni Speaker D para manumbalik ang tiwala at kumpiyansa ng kapwa nila mambabatas sa kanya. Pero willing naman daw siyang sumuporta sa kahit na sinong pumalit basta't nakasuporta din ito sa mga agendang may kinalaman sa kapakanan ng mga manggagawa. Naniniwala naman si Congressman Erice na mahirap ang kalagayan ni Speaker D dahil mga tao pa rin daw ni Romualdez ang nakapaligid sa kanya. Posible raw na si Deputy Speaker Ronnie Puno ang pumalit kay Speaker D. Para sa agenda, sorry po, hindi ko naman pinagtatawanan siya. Kaya lang po mga kababayan na nagulat lang ako.
'Di ba? Na napakarami naman diyang iba si Puno. Kasi si Puno tigapagtanggol din naman ito ni Romualdez, 'di ba? Isa pa itong si Boji din, mga kababayan, hindi ko alam kung bakit. Hindi nila talagang si Boji si Martin Romualdez, sila Marcos at sila Sandro, magkakadikit naman yan, di ba? Magkakaibigan yan, sila pa rin yan. Kaya nga, di ba, nabanggit na ang pagpalit ng speaker ay wala, parang nagpalit lang ng damit. Yun pa rin naman ang patakbo. Lalo na po, mga kababayan, wala namang masyadong pinalitan yata sa mga posisyon dyan. Sila din. Kaya madalas, kumbaga, ang desisyon na nangyari, kunyari na wag padalohin yung sinasabing 13 congressman sa last Blue Ribbon hearing, hindi lang naman sigurado ko yun, desisyon ni Boji sigurado yun, may may nagkumpas na naman. Kasi di ba sabi nga, mga kababayan, na sila din. Di ba? Yun po ang medyo nakakainis sa kanila na kumbaga nilalaro-laro ang isipan ng taong bayan. Di na lang kasi sila magtrabaho ng maayos, di ba? Ngayon naman po, mga kababayan, ito, kumbaga binawi yan. Later on, maglilinis na lang daw ng house. Ito naman ay si Benitez ang nagsabi, kumbaga linis na lang daw ng bahay. Ganito, pakinggan nyo. Kailangan na raw linisin ang Kamara na ngayon nababalot ng kontrobersya dahil sa flood control scandal. Kaya ang House shake-up hindi na raw bagong usapin. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Inamin ni Bacolod City Representative Albi Benitez na magkakaroon ng mga pagbabago sa Kamara sa mga susunod na araw. Pero hindi raw ito tungkol sa House speakership. Hindi na. Gaya ni Pangulong Marcos, posibleng magkaroon ng shake-up sa mga lider na nakapaligid kay House Speaker Boji D. Remember, na napalitan pa lang is the former speaker. Okay. At ngayon, yung senior deputy speaker. Right? Okay. So, kung titingnan natin, this is really a administration of the previous speaker. So, I think pinag-aaralan ngayon at tinitingnan ni Speaker Boji, Speaker D, kung dapat may mga mas malawak na changes na gagawin. Sa panayam ng Kong Radio ng Abante kay Benitez, sinabi niyang kailangan na rin talaga ng pagbabago sa pamamahala sa Kamara. Karamihan daw kasi sa mga kongresistang nasa posisyon hanggang ngayon ay mga kongresistang pinagmulan ng issue ng anomalya sa flood control scandal. Cleansing the image of the House ang nakikitang sagot ni Benitez. So, paano po na natin masisimulan na pagbago ang imahe ng House? Kung yung mga nakaupo, pareho rin yung mga gumawa nung dating kalokohan o dating mga kabasbalan, yung mga na pinag-uusapan natin ngayon. So, that is really part of image cleansing. Para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Kamara, tiniyak ni Benitez na suportado niya ang leadership ni D dahil para rin siya sa paglilinis sa Kamara. Ayan. So, una ko. Pangalawa, hindi na. Linis na lang. Dahil yung mga nakaupo doon, yung mga nasa leadership, hindi pa raw napalitan. So, baka magpapalitan na naman sila kung sino-sinong ipapalit nila, mga kababayan. Yun na lang lagi. Yun na lang na-accomplish ng administration na to. Palit-palitan. Di ba? Ito naman. Puntahan natin. By the way po, yung ICI daw po, yung pagdinig nila ay magla-livestream na sila next week. Next week po. Ito. Sinabi na nila ito noon, di ba? About 1.5 months ago, na magla-livestream sila. Biglang inurong agad. Kasi daw, hindi pa nila alam kung anong guidelines. Ngayon, 1.5 months later, yun na. Meron na silang guidelines. So, ito naman. Ilagay ko lang ito dito para... The Commission has decided that the hearings and proceedings of the ICI shall be live-streamed, except in cases where there is a need to hold an executive session.
sisimulan na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang live streaming ng kanilang mga pagdinig sa susunod na linggo. Ito ay matapos ang paglalatag ng guidelines sa pagsasapubliko ng proseso ng pagbibigay ng testimonya at investigasyon ng komisyon kaugnay ng maanumalyang flood control project sa pamahalaan. Gayunman, nilinaw ng komisyon na maaari pa ring hilingin ng mga resource person na mabigyan sila ng pagkakataon sa isang executive session kung hindi nila nais na marinig ng publiko ang kanilang sinasabi. The Commission may grant such requests if it determines that these have sufficient and factual basis and that granting them will not delay or hinder the Commission on fulfilling its mandate. Bukod dito, ayon kay Attorney Osaka, nakasaad din sa guidelines na maaaring isapubliko ang mga testimonya ng mga resource person o testigo na una nang humarap sa komisyon. Subalit mangangailangan anya ito ng consent at kung ito ay exempted din sa general rule ng executive session. Ayon kay Osaka, ang desisyong ito ay alinsunod sa kagustuhan ng mga miyembro ng komisyon na maging transparent. The general rule is that all proceedings and hearings of the Commission henceforth will be live streamed, but subject to executive session as may be required by law, requested by government agencies who are also investigating these anomalous infrastructure projects, or as may be requested by our resource persons. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. So, sa mga kababayan, paano pala kung karamihan naman din nasasabihin nila ay puro kailangan ng executive di ba? Ay, ewan ko sa inyo. Ano pa bang itatago? Siguro kailangan lang itago yung kanilang mga personal information, di ba? Pero yung mga pagnanakaw at lahat, kung paano ninakaw, sana hindi na itatago yan para malaman natin. Dito po tayo mga kababayan, very short lang po, isisingit na rin natin ito. Pero mga kababayan, alam mo, dahil sa sobrang busy nila at saka ang leadership natin talagang wala sa lugar. Tingnan mo, 14 police, mga kababayan, suspect po sa panggagahasa. Police. Suspect sa panggagahasa sa isang 18 years old. Isingit ko na rin ito mga kababayan bago tayo pumunta sa power play. Diyan. Okay. Mga kapuso, sensitibo po ang susunod naming ibabalita. Ginahasa ng 14 na pulis ang isang babaeng 18 anyos sa Cavite. Sa inisyal na investigasyon, nasa labas ng kanilang bahay ang biktima nang lapitan siya ng grupo ng mga armadong lalaki na nagpakilalang pulis mula Kanlubang. Nagpumilit umanong pumasok sa kanilang bahay ang mga suspect at hinalughog ang kanilang bahay. Kinuha umano nila ang mga singsing at cellphone ng biktima. Kalauna nilak ng mga suspect ang pito ng bahay at doon na naganap ang pangahalay. Naaresto sa follow-up operation ang 8 sa mga suspect habang at large pa ang 6. Ayon sa Police Regional Office 4A, naka-assign ang mga ito sa PNP PDEG SOU 4A. Nakuha sa mga suspect ang iba't ibang kalibre ng baril at bala, ang cellphone at motor ng biktima, pati na rin ilang pakete ng hinihinalang droga. Maharap ang mga suspect sa reklamong rape at robbery in ban. Sa mga kababayan, 14 police. 6 hindi pa nahuli. Pero isipin po ninyo, mga pulis po kayo, sir! Ilang beses na pong nangyari ito na mga pulis pumapasok na lang sa bahay ng may bahay. Ayan kasi, ang administration masyadong busy sa pamumulitika, parang hindi na sila itong mga pulis na to, wala na silang, sino pa ba ang susundin nila? Lalo na, di ba? Noon, natandaan ninyo, pumasok din, 8 pulis, pumasok sa bahay ng isang may bahay, ang daming nakuha. Di ba? Tapos meron na, paulit-ulit na lamang po sa isang tindahan, mga pulis pumasok din. Mga pulis. Kasi hindi na sila natatakot. Kasi pinaghahabol nitong mga administrasyon na to ay ang Duterte. Yun ang pinagtutuunan nila ng pansin. Kung ano-anong nakikita sa administrasyon na to, na wala na po silang kumbaga, nakatingin sila sa isang leader na matino.
Tapos ngayon napabalita pa na gumagamit talaga siya ng illegal na droga. Sino pa po ang titingnan nilang maayos na leader kung ganyan ang mga nangyayari sa bayan natin? Yung mga pulis hindi na natatakot. Yung mga pulis parang wala ng paki. Pati lagi na lang ano nila. 'Di ba? Illegal na droga. Ay naku, ewan ko sa inyo. Ayan, maubos na lang yung mga pulis na maaasahan. 'Di ba? Malay natin, yung mga pulis na yun, hindi na talaga maaasahan. But anyway, dito tayo mga kababayan, sa isa nating sa sinasabi ko nga na napabalita nga na may power play daw po sa kabinete ni Marcos. Ito ang tanong kasi, ito ang tanong ni ito nakita natin, iwan ko kung alin ang nauna dito. Basahin natin itong, I think si Karen Davila yata nag-ano nito. Ito ang sabi niya dito. Sabi niya, di ba, hindi naman pala nag-resign itong si dating AS Bersamin. Sabi niya ni Karen Davila dito, I wonder who is this individual who called former Executive Secretary Bersamin and told him he had to go. Hindi raw taga Malacanang eh. Tapos naalala ko, may napabalita na may power play. Ito pa. Bersamin said caller was not from Malacanang but private individual. Sino kaya yon? My source tells me this individual is called former Budget Secretary. My source tells me that individuals also called former Budget Secretary Mina Pangandaman when she was in the middle of the Senate budget deliberation. Biro mo, nasa kaligitnaan sila ng kanilang budget deliberation sa Senado, tinawagan si Mina Pangandaman. Sabi pa, must have a lot of power and influence. Oo nga naman, di ba? Bersamin was a former Supreme Court Chief Justice, yet no one from Malacanang had the courtesy to speak with him. Bersamin said he just saw it in the PCO 2 p.m. press conference. Bersamin said, I'm not the mastermind of anything. I wonder, does he know who is? What else does he know? Sabi niya, hindi ako ang mastermind. Sabi naman ni Karen Davila, sabi niya, sino kaya? 'Di ba? Alam kaya niya kung sino? 'Di ba? Nagtataka sino ibinalita na siya ay out of nag-resign siya. Out of delikadesa daw. Pero hindi pa naman pala siya nagre-resign, hindi pa yata siya nakakagawa ng resignation letter. Pero ipabalita na ni girl. Di ba? Tapos, ito mga kababayan, ang, again, ito pa. May tunggalian daw kasi itong si Bersamin at itong si La Remulla. Hindi naman natin sinasabing ganyang ka-powerful ang Remulla, although nasa kanila ang malalaking posisyon. Di ba? Go. Tila hindi lang sa BIR ang balasahan. May power play daw kasing nangyayari sa gabinete. Narito ang exclusive. Just remember po mga kababayan, ito ay a week or a week and a half ago, bago pa po mga alisan sila Secretary Bersamin, ES Bersamin at Kapangandaman. Bago pa po ito, I believe na lumabas pagkatapos lumabas si Saldico. I don't know which one is which. Agenda report ni Ivy Reyes.
Hindi natuloy ang paglipat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa Department of Transportation dahil kung mangyayari ito, magbibitiw umano sa pwesto si Public Works Secretary Vince Dizon ayon sa source ng Billionaire News Channel. Paliwanag ng source, wala talagang gustong umupo sa DPWH at DOTR ang napupusuong ahensya ni Dizon. Kung sisibakin daw si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, bababa si Dizon sa pinakakontrobersyal na ahensya ng pamahalaan. Ayon sa source, isa rin si Dizon sa libang pangalan na lumilitaw ngayong umiingay muli ang balitang papalitan si Executive Secretary. Yun nga, bago pa siya umalis, ito yung balita na to lumabas noon pa. Kaya nasabing may power play sa kabinete ni Marcos at pakinggan nyo itong sila by the end of this Lucas Bersamin. video. Kahanay nito sina Finance Secretary Ralph Recto, former Aquino Executive Secretary Paquito Jojo Ochoa, Commission on Audit Chief Gamaliel Cordoba at Philippine Competition Commission Chairperson Michael Aguinaldo. Matatandaan na nang sumalang sa Senado si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Nabanggit ang Office of the Executive Secretary sa umano'y paghingi ng kickback ni DepEd Undersecretary Trigev Olivar ng 15% cut mula sa isang 2.85 billion worth of infrastructure projects. Agad naman itong itinanggi ni Bersamin. May tunggalian din daw sa pagitan ni Bersamin at na mga Remulla. Sa ngayon, tumatayong ombudsman si Jesus Crispin Remulla. Kalihim naman ng Department of Interior and Local Government si John Vic at miyembro ng Board of Directors ng PAGCOR si Gilbert Remulla. Puro Remulla, magkakapatid ha. Nasa PAGCOR, nasa DILG at nasa Ombudsman. Not to mention, yung mga local pa niyang kamag-anak na nasa politics. At meron pa siyang anak na congressman. Di ko alam kung ilan. So, puro Remulla mga kababayan. At kung mapapansin pa ninyo, sino po ba ang nagpa-aresto kay Tatay Digong? Itong si Remulla. That's how powerful. Seems like itong mga Remulla na to. Remulla din ang parang kumbaga plano. Kasi sabi ni John Vic Remulla, group effort daw po, di ba? Remulla. Sino ang nagbuhay ng kasong nakapatay na kay Pastor Kibuloy? Remulla. Di ba? Palaging Remulla. Kung mapapansin ninyo, simula ng Marcos ay dumating, puro Remulla naririnig natin. Nasa mga matataas na posisyon. Remulla kasi mga kababayan, si Boyeng ay close kaibigan nitong si Bongbong. Nakita mo naman, kahit sa palagay at karamihan sa tao na hindi dapat siya naging ombudsman parang that's how powerful this Remulla seems like. Diba? Kaya ang pagkakatalaga kay Justice Acting Secretary Frederick Vida tila power move ng mga Remulla. Dahil kung titingnan daw, hawak ng mga Remulla ang Ombudsman, Department of Justice, DILG at PAGCOR. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Kumbaga, that's how powerful itong magkakapatid na ito, itong Remulla na to. Kaya nga, mapapansin din natin, pagdating sa ICC, meron na naman kay Bato. Sino na naman ang naririnig natin? Remulla na naman. Diba? Puro Remulla. Sino yung gustong balikan ng EJK? Remulla na naman. Diba? Tapos ito ang nandito ba yon? Tapos ito yung sabi niya, hindi ko naman kinuha yung opisinang to para magtakip para kahit kanino. Pero kung mapapansin ninyo mga kababayan, di ba? Nung hindi pa nagtuturo, si Saldico, panay ang protekta nila. Di ba? Hindi pa nagtuturo. Sino mga nahuhuli? May nahuling isang sapsap. Isang engineer. Kailan pa nila sinabi ito? Na mahiya naman kayo. July. Last SONA. Ano na ngayon?
November na, malapit na matapos itong November na to. Oh. Ito, tapos magsasabihin nila na wala raw sisinuhin. Ito mga kababayan, ha, ang aking lamang, bakit ito nagkakagulo? Ganito po ito, bakit magulo ang kanilang pag-iimbestiga. Akin lamang po itong nakita ko lamang dyan. Tuwing malapit po na matutumbok at malapit na sa kusina, bigla silang nagkakagulo. Unang-una, nung dumating, magbanggit na ng pangalan ng congressman at nabanggit na ito si Saldico at saka si Martin Romualdez sa Blue Ribbon hearing, sinong nagsimula noon? Si Diskaya. Anong ginawa po nila? Arangkada sila, palitan ang Blue Ribbon chairman. Anong ginawa nila sa Diskaya? Inatake. Hindi po ba? Si VP Sara pala una, nabanggit din noon. Si Saldico at si Martin Romualdez lamang ang humahawak ng pera ng bayan. Inatake din siya. Napa-impeach pa. Ngayon mga kababayan, dito sa problema na to, tuwing may maiituro na malapit sa kusina, inaatake nila. Kaya po ang bansa natin ay walang pag-asa talaga. Sabihin mo man na pessimistic ako. Wala talaga. Kapag meron po tayong mga government officials na nagtatakip sa mga taong may ginawang kasalanan sa ating bansa. Sino pa? Kaya ang gulo eh. Tingnan mo. Imbes po na imbestigahan nila yung sinabi ng Diskaya, ang tinira nila si Diskaya. Hindi ba? Pangalawa, nang dumating si Master Sergeant Cotesa, naturo na naman. Nabanggit na naman itong si Martin Romualdez at si Saldico. Anong nangyari? 'Di ba? Nawala. Wala na namang Blue Ribbon hearing. Inatake na naman nila si Master Sergeant Cotesa. Kahit po katawa-tawa yung inaatake nila dahil yung perma ng isang abogado ang sinasabi nilang peke. Kung peke pala yun, bakit si Master Sergeant ang pinag-iinitan? Because gusto nilang tirahin ang kanyang kredibilidad. Mga kababayan. So paano? Every time po, doon sila aatake. Napapansin ninyo? Nung binanata noon, ni BP Sara, siyang inatake, napa-impeach pa. Nung dumating na tayo ngayon na sumambulat na itong massive corruption, nung nabanggit ng Diskaya, itong Martin Romualdez at Saldico, ang inatake sila Diskaya. Imbes na imbestigahan yung sinasabi nila. 'Di ba? Ngayon pagdating ni Sergeant Cotesa, si Sergeant Cotesa ang inatake. 'Di ba? Nakikita po ninyo yung mga pattern na ginagawa ng government officials natin, imbis na embrace nila yung mga information na nakukuha nila dahil sila ay nagsisilbi sa ating bayan. Ang ginagawa nila parang lumalabas, tinatakpan talaga nila yung kumbaga, yung baka mastermind ang tinatakpan nila. Meron pa si Lacson na, hindi pa natin may imbestigahan si Romualdez kasi mayroong courtesy, parliamentary courtesy. Irirespeto natin yan. Kahit trilyon na po ang nawala, kahit nakaturo lahat kay Martin Romualdez at kay Saldico. Ganon din, kay Saldi, panay ang takip nila kila Saldi. Why? Pag dumating kasi kay Saldico, kahit na nag-resign na siya as congressman. Pag dumating na kasi kay Saldico, kaya halos parang pinoprotektahan pa rin nila si Saldico, di ba? At ang tinitira nila si Master Sergeant Cotesa. Ang pinoprotektahan nila kasi mga kababayan, pag dumating kay Saldico, aabot yan kay Martin Romualdez. Kaya panay pa rin kung sinasabi nila na hindi pwedeng pauwiin, hindi pwedeng kansilahin ang passport, hindi natin alam kung nasaan si Saldi. Ang dami po nilang excuses. Ngayon, dumating si Saldico, nagturo kay Romualdez at kay Bongbong Marcos.
Anong nangyari? Inatake si Saldico. Na hindi nila mapauwi, na hindi nila alam kung nasaan, na hindi nila mapakansil ang passport. Ngayon, all of a sudden, warrant of arrest. See? Why? Talagang parang may pinoprotektahan sila. Kasi nga naman, pag dumating na ito kay Martin Romualdez, diretso na ito kay Bongbong Marcos. Hindi ninyo naalala, si Bongbong Marcos ang nag-create siyempre ng ICI. Si Bongbong Marcos din ang panay ang sabing Independent Committee for Infrastructure, di ba? Samantalang halos lahat naman mga kababayan, AFP, PNP, DPWH, lahat po, Congress, lahat pinagkukunan ng information. Paano masasabing independent yan? Di ba? Ngayon, mismong si Bongbong din ang nagsabi na ang investigasyon dyan sa massive corruption or anomalya sa flood control ay hindi makakarating sa Malacanang. Boom! Ito si Saldico, nakarating sa Malacanang. So ano ngayon? Alumpihit na naman sila. Si Saldico na ngayon, hanggang ganitong dapat sumuko na, o bla bla bla, may red pole na, o, di ba? May Interpol pala, Red Pole.